Ito po yung first time nila nakakain ng mix ng Fry Booster 3 at ng Pre-Starter 0. Yan, at ang resulta naman ay maganda kasi nakakain nila. Kasya na po sa kanilang mga bunganga. Yan. At nakausap ko rin kanina si Sir Christian. Yan, at ang sabi niya nagpapakain na nga rin daw si Kagawad or yung daddy niya ng Pre-Starter 0. Good day mga kabady! Pasado alas 11 na. Ngayon pa lang po tayo magpapakain. Gawa ng medyo natagalan kami sa palengke. Yan, so anyway, ang ating pong weather ay maganda na. Sobrang init. At tirik na si haring araw mga kabady. At ang ating mga tilapia po ay ka 26 days na. Yan, so tara, samahan nyo ako. Pakain na tayo mga kabady. At yan nga pala mga kabady, sabi ko sa inyo last time at kahapon din, nabanggit ko. So bumili tayo ng, ito po yung Fry Booster 3. Yan, powder pa po yan. Tapos ito na po yung Pre-Starter 0. Yan. Sobrang lilit niyan mga kabady. Kung alam nyo yung buto ng pechay or mustasa, ganyan lang po yung kaliit. Yan, so tara na po, magpapakain na tayo. Start na mga kabady. Yan, so mga kabady, nagtira tayo ng kaunti. Yan, no? Para may pakain natin dito sa paboritong spot. Ito po yung first time nila nakakain ng mix ng Fry Booster 3 at ng Pre-Starter 0. Yan, at ang resulta naman ay maganda kasi nakakain nila. Kasya na po sa kanilang mga bunganga. At nakausap ko rin kanina si Sir Christian. Yan, at ang sabi niya nagpapakain na nga rin daw si Kagawad or yung daddy niya ng Pre-Starter 0. Yan, so mga kabady, tignan nyo naman, ang bilis nilang makain. Gutom na gutom sila. Pero wag sila mag-alala ngayon dahil mabubusog na sila niyan. Konti na lang mga kabady, lalatin ko na. Bali ang binigay ko lang muna pala sa kanila ay 600 grams. Yan, 300 na Fry Booster 3 taka 300 grams na Pre-Starter 0. Yan, ubos kagad nila. Bali ang ganda rin ng panahon natin mga kabady. Wala pang sign na ulan. Pero grabe kagabi mga kabady. Ang lakas na ulan. Dire-diretso siguro
mababa yung 5 oras na umulan ng malakas. Kanina umaga pag labas ko mga alas 6 yun. Kumbaga yung ating exit ng overflow ay nakalubog. Gawa ng sobrang lakas na ulan yun kagabi mga kabady. Pati yung sa creek mga kabady tumaas ang tubig. At buti na lang hindi pumasok sa ating overflow. Kasi halos kalahati yung tubig kanina sa creek nung dumaan kami. Ano, parang gutom pa sila. So mamaya mga alas 2, yan mga ganyan, alas 2 magpapakain tayo ulit. Sigurado tayo mga kabady na mas bibilis yung paglaki nila, gawa nga ng floating pellets na yung kanilang kakainin. At mag-a-adjust na rin tayo ng kanilang pagkain. Yan, so ubusin ko lang yung Fry Booster 3 na 5 kilo mga kabady, tapos pure floating pellets na sila, which is the pre-starter 0. Yan, lipat tayo. Tignan natin dun sa may malapit sa hagdan mga kabady. Yan sila mga kabady, oh. Ang dami rin dito ng mga abangers. Yan. Iilan na lang din yung ating mga red tilapia. Gawa nga ng nadagit na yung isa. Pero ganun talaga mga kabady. Kasi ano yun visible na visible siya dun sa kingfisher, kaya pagka may kingfisher na dumating dito, lock na kagad sa mata ng kingfisher yung red tilapia natin mga kabady. At nalagasan na nga tayo ng red tilapia. Pero meron pa naman yun isa. Hindi lang isa yan, meron, bali parang 3 yung nakikita ko na kumakain. Andun yung iba doon sila lagi. Yan, so tapos na tayo magpakain mga kabady. Update ko na lang ulit kayo mamaya. Yan, update tayo mga kabady. 2:30 na ng hapon. Tayo po ay nagpiprepare na ng magpakain, pero parang hindi matutuloy gawa ng medyo maitim yung ulap na paparating. Tingnan nyo mga kabady. Ayan mga kabady. Sobrang itim na ng ulap, pero dito banda ang liwanag pa. Magpapakain na sana ako, kaya lang bigla na namang ganyan. Tapos naririnig ko na kumukulog-kulog na. Yun, so pagpapaliban muna natin, baka mamayang hapon na lang or mga bandang alas 4 o alas 5 natin bigyan. Yun, so update ko ulit kayo mamaya mga kabady. Yan mga kabady, nag-start na nga yung ulan. Ayan sobrang itim ng ulap. Tapos doon medyo blue pa yung langit, pero maya maya masasakop niya na yan. Grabe ang itim. Sana matapos ng mabilis para kahit mamaya alas 4 o alas 5 na tayo makapagpakain ulit. Yan, so update ko ulit kayo mamaya mga kabady. Yun, update tayo mga kabady. Pasado alas 4 na. Sa wakas ay puminto rin yung ulan, so makakapagpakain na tayo. Tara, simulan na natin mga kabady. Samahan niyo ako. Start na tayo mga kabady.
Yun, so mga kabady, nandito na ulit tayo sa spot kung saan tayo lagi nagpapakain. Yan, at ang ating pinapakain na nga po ay may halo ng pre-starter zero. Yan, makikita nyo, gustong gusto nila at nakakain din nila. You know, at nga yung kanina nga mga kabady, malakas yung ulan pero saglit lang din, kaya ngayon nagka chance tayo magpakain na. Ano, wala na yung maitim na ulap, kaya safe na tayo magpakain. At ang bilis nilang maubos. Yun, tapos si Manong Ryan yata nakapagpakain na rin. Hindi lang kami nakapag-abot kasi busy rin yun, nagmamadali lagi pagkan. Ang dami nila doon mga kabady. Nasa may gilid sila ng hagdan. Pupunta rin dito yan pagka naubos doon banda. Tapos yung iba medyo siguro nangangapa-ngapa pa. Ayan o. Ngayon na nag pre-starter zero na sila mga kabady, ay mas magiging mabilis na yung paglaki ng mga yan, kasi mas mataas na yung cod protein nata yan na kailangan ng ating mga alagang fingerlings or tilapia. Yung iba nagpunta ron kasi may napunta ron mga feeds or yung mga floating pellets na kasi. Ano, ayan, nagdatingan na yung mga nandun kanina sa may bandang gitna. Ngayon mga kabady, mas sure tayong hindi na masasayang yung pinapakain natin, kasi nga floating pellets na yan, mas matagal na yan sa surface or sa ibabaw, hindi tulad ng fry booster. Pagpatak doon sa tubig na tutunaw siya. Yan, dati na natin mga kabady. Yan o, dami nila. Feeding frenzy na mga kabady. Yan, so ngayong araw 2 beses lang sila ulit nakakain, gawa nga ng umulan. May tama yung isa oh. Natanggal yung mga kaliskis niya. Natamaan ng kanyan, tuka ng ibon, yung kingfisher. Pero hindi siya nahuli, kaya natuklap yung kanyang kaliskis. Ayan, kita nyo ba? Pero pagka ano din yan, gagaling din yan mga kabady. Hindi naman yan fungus. Nung first grow natin hindi naman tayo tinamaan ng fungus dito. Mas malala pa nga yung tubig noon kasi nga wala pa tayong overflow. Kumbaga pinapump out lang yan para mabawasan, tapos dadagdagan na lang ulit ng tubig. Ngayon meron tayong overflow na
umi-exit papuntang creek, kaya imposible naman na magkaroon ng fungus. Yan, tapos ang water system natin or ang water source natin ay deep well. Malinis na tubig yan, pwede nga inumin yan mga kabady, kaya malabong magka-fungus sila. Pero disclaimer pa rin mga kabady, hindi po tayo expert. Yan, at wag naman sana na matamaan ng fungus, kasi malaking problema na naman yun mga kabady, kasi nagkakahawaan sila kapag tumama yun. Kailangan na i-treat yun. Yung iba parang nilalagyan nila ng asin, yun yung pinaka first aid nila, tapos constant na palit nga ng tubig. Tayo naman araw-araw tayo halos araw-araw tayo nagpapalit ng tubig mga kabady, or nagkakarga. Yan, nakakaawa lang siya. Yan, nakita nyo ba yung may namumuti na yan sa likod? Natuka ng fingerlings, ay ng kingfisher, pero nakawala. Yan, so mga kabady, tayo po ay tapos na magpakain at medyo mahaba na naman po ang ating video. Ikakat ko na po muna dito. Yan, maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga silent viewers. Yan, maraming salamat po sa inyong mga panonood, sa mga kaibigan natin, kakilala at mga kapamilya. Yan, salamat po sa support. Hanggang dito na lang muna, bukas ulit. Bye bye.